Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial and Facebook RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng another 10 items para sa college entrance test. So puro mga math lang ito. Okay? Pwede ito sa UPCAT, PUPSET, USTET, ASET at iba pang mga college entrance test. So sana napanood nyo na yung part 1, part 5 na tayo. Okay, so bawat slide i-post nyo mo, try nyo sagutan ha bago panoodin yung solution ko. Okay, so let's start. Number 41. If square root of x is an integer, which of the following must also be an integer? So may tatlong given tayo. So 1 only, 2 only, 3 only, and 1 and 3. Okay. So sabi dito, square root of x is an integer. So ibig sabihin perfect square dapat yung square root of x. Mag-assign lang tayo dito ng value ng x. So pwede siguro, kung integer ang square root of x, pwede natin i-assign x equals 1, another x equals 4. So kailangan mga perfect square yan. So tapos i-substitute natin dito. Kung x equals 1, kapag pinalitan natin yung 1 dito, magiging yung 1 ay square root of 1 plus 16, magiging 17. Okay, so mali na agad yung 1. Kasi sabi, which of the following must also be an integer? So hindi na integer itong 1 kasi square root of 1 plus 16 square root of 17. Kapag 4 naman ang pinalit natin, 4 plus 16 square root of 20. O hindi pa rin integer. So ibig sabihin mali na itong 1. Try natin yung 2, square root of 16x. So magiging square root of 16 siya kapag ang x ay 1. Okay, so eksakto pa rin ito, no? Kung ang x ay 1, so magiging siyang square root of 16, edi magiging 4. So check siya. Actually, tama ito kahit saan kasi ang square root of 16x magiging siyang square root of 16 times square root of x. Eh ang sabi, ito daw square root of x, integer. Integer ito. Tapos ang square root of 16 ay 4. So mangyayari, 4 times integer, edi integer din yan. 4 times integer. So therefore, tama yung 2. So wala namang 2 and 3 only dito, no? So therefore, ang tama na dito itong letter B. 2 only. Wala kasing 2 and 3 sa letter D. Mali na yung A and C, tsaka yung D. Okay, so patunayan na lang natin dito sa 3. Kapag ang x ay 1, magiging itong cube root of 16 times 1. O hindi perfect to nth root yung 16, no? Kasi ang 16 ay ano lang siya. This is 2 to the 4th power. So 2 to the 4th power, magiging itong malolowest term yung 2 to the 4 over 8, magiging siyang 2 to the 1 half. Ang 2 to the 1 half ay magiging square root of 2. So square root of 2 is not an integer. Not an integer. So therefore, ang tamang sagot ay letter B, 2 only. Number 42, if x is greater than 0, which of the following must always be true? Okay, so ang x natin greater than 0 daw. So pwede tayong mag-assign dito ng value na lang ng x. Pwede gawin kong dalawa, isang fraction at saka isang whole number. Greater than 0 kasi may square root, ano? So perfect square ang ilalagay ko. Ilalet ko x equals 1/4 tsaka x is equal to 1 na lang para perfect square kasi, no? Pwede rin 4 or sige 1 na lang para mas madali. Then trial and error lang tayo, i-try natin isa-isa dito sa mga example natin. Okay, sa number 1 tayo. Kapag square root of x is less than x, magiging square root of 1/4 less than 1/4. Ang square root ng 1/4, square root of 1 ay 1, square root of 4 ay 2. So tapos, ang 1 half ba ay less than 1/4? Mali. Mali na agad ito. Mali na si number 1. Kapag 1 naman ang nilagay natin, magiging siyang 1 squared is greater than 1. So mali ito kasi magiging 1 is not greater than 1. Equals dapat. So mali talaga yung 1. Sa number 2 naman tayo, x squared is greater than x. O kahit 1 na lang ang gamitin natin, wag na yung 1/4 kasi magpa-fail na agad. Kapag x equals 1, magiging siyang 1 squared greater than 1 and then 1 is not greater than 1. So mali na agad yung 2. So mali na yung letter A, mali na yung letter B. So C at D na lang. So number 3, i-try natin. When x is 1, magiging siyang 1 squared. Palitan natin ng 1 ito. 1 squared greater than square root of x, square root of 1. O mali pa rin. 1 is not greater than 1. Kapag 1/4 ang ginamit natin, ganun din. Magtuturo sa 1/4 kaso false siya dito sa 1. Okay? So therefore, so mali pa rin. Sa kahit pala 1/4, magmamali din sa 1/4, no? Kasi 1/4 squared
greater than daw sa square root of 1/4. So, false din ito. Square root of 1/4 ay 1/2. And then 1/4 squared 1/16. O, mali pa rin. So, therefore, mali lahat. Walang true dito. So, therefore, ang tamang sagot, letter D. None of this. None of the above ang magiging true. Walang true sa 1, 2, and 3. Number 43. Which of the following is a correct description for the set of ordered pairs 08, 06, 16, 48? So, kailangan alam lang natin yung definition ng function tsaka relation. So, ito yung definition ng function at relation. Relation is any set of ordered pairs. An ordered pair is written as x, y, where x is the first element, input or domain, and then y is the second element, output naman or range. So, ang sabi dito, a relation is any set of ordered pairs. So, ibig sabihin, any set, kahit anong ordered pair, ang tawag dito ay relation. Okay? So, yung given natin, set of ordered pairs yan. So, ibig sabihin, relation ito. So, therefore, a relation siya, no? So, tapos definition naman ng function. So, ito naman ang definition ng function kapag ordered pair. A function is a special type of relation where each input x has only one output y. Bawat isang x, isa lang yung output y niya. This means no first element can be paired with two different second elements. So, ibig sabihin lang yan, walang mauulit na x dapat. Yung first number lang ang titingnan natin para maging function. First number lang. Itong 0, 0, 1, 4. Kung mapapansin natin, naulit ito. So, hindi na siya function kasi ang sabi dito, this means no first element can be paired with two different second elements. Ito yung different second element, 0, 8, tapos 0, 6. Naka-pair yung 0 sa 8 tsaka sa 6. So therefore, hindi na ito function. Hindi function itong given natin. Hindi siya function. Relation lang siya. So the correct answer is letter C, a relation but not a function. Hindi siya function kasi naulit nga itong 0. Dapat walang nauulit na first element. Second element, okay lang may maulit. Sa first element, hindi pwede. Number 44. What is the slope of the line containing 0, 1, and 6, 8? So gamitin lang natin dito yung formula ng slope. Ang formula ng slope, symbol for slope ay m. So we have y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Okay? So ilit natin, ito yung x sub 1 natin, y sub 1, and then x sub 2, y sub 2. Tapos, substitute na lang natin dito. Kahit magkapalit na to, kung ito ang gawin yung x sub 1, y sub 1, itong kabila naman ng x sub 2, y sub 2, okay lang. Same answer ang kakalabasan. Okay, so ang y sub 2 natin ay 8 minus, ito yung y sub 2, y sub 1 ay 1. So 8 minus 1 over x sub 2 ay 6 minus x sub 1, 0. Simplify natin, 8 minus 1 is 7, 6 minus 0 is 6. So therefore, the slope is 7 over 6. Letter A. Number 45. Which point is not on the graph of either of the lines? Not on the graph. Pag sinabing not on the graph, ibig sabihin hindi niya masasatisfy yung dalawang equation. So ibig sabihin, i-substitute lang natin lahat nitong mga choices natin. Trial and error lang ito. So isa-isahin natin, i-substitute. Kapag nag-fail na sa isa, automatic, ano na siya, not on the graph na yon. Kapag nag-fail dun sa isa. Okay, try natin ang letter A, 12 and 7. So i-substitute natin dito sa una, 2x minus, idiretso na pala natin. Ito yung x, ito yung y. So 2 times 12 minus 3 times 7 equals 8. Okay, so 2 times 12, 24 minus 3 times 7, 21 equals 8. O, fail na agad dito. 24 minus 21, that is equal to 3. 3 is not equal to 8. So therefore, fail na agad dito sa letter A. Eh di pwede na agad itong not on the graph na agad dito. So malamang letter A na yung sagot dito kasi nag-fail na agad. O try natin tong letter B kung magsasakto. Letter B, try natin dito. So we have 2. Ito yung magiging x natin. Ito yung magiging y, yung 4. So 2 times the value of x is 10 minus 3 times the value of y is 4 and then equals 8. 2 times 10, that is equal to 20 minus 3 times 4, 12 equals 8. So 8 is equal to 8. Okay, check. Si letter B, check siya. Dito sa pangalawa, x minus y. So magiging 10 minus 4. 10 minus y is 4 equals 5. So 10 minus 4 is 6, not equal to 5.
So, ang tanong, which point is not on the graph of either of the lines? Either of the lines. So mali pa rin ito, no? So mali pa rin yung number 2. So try natin itong letter C. So we have 2, ang value ng x, ayan, x and y parehas 8. So 2 times 8 minus 3 times 8 equals 8. So we have 16 minus 3 times 8, we have 24 equals 8. 16 minus 24, negative 8 is not equal to 8. Okay? And then sa pangalawa naman, x minus y. So magiging 8 minus 8 equals 5. 0 is not equal to 5. So mali pa rin. Mali pa rin, no? And then last, letter D, 4 and 0. Try natin yung 4 and 0. So magiging itong 2 times 4 minus 3. So ito yung x4. Ang y ay 0. 3 times 0 is equal to 8. So 2 times 4 is 8 minus 3 times 0, 0 equals 8. 8 is equal to 8. Okay, check ito. Check itong sa first check. Sa pangalawa, we have x minus y equals 5. So pag sinubstitute natin, 4 minus 0 is equal to 5. 4 is not equal to 5. So walang tumama, no? So dito sa kabila, i-try nga natin itong 12 and 7. Ito palang 12 and 7, tatama. 12 minus 7 is equal to 5. So 5 is equal to 5. Tama yung isa. So ibig sabihin sa letter A, mali pa. Ba't ba binilugan na natin agad yun? Sa letter A, isang tama, isang mali. Sa letter B naman, isang tama, isang mali. Sa letter C, parehas mali yung letter C. Tapos ang letter D, isang tama, isang mali. So ang hinahanap, which point is not on the graph of either of the lines. So ang hinahanap pala natin, hindi tutugma dun sa parehas na line. So magiging sagot natin dito ay yung 8-8. So 8-8 yung tamang sagot dito. Hindi siya tumugma parehas, either of the lines. And then the rest, yung A, B, tsaka D, tumama yung isa. Yung isa, mali. So ang hinahanap natin, which point is not on the graph of either of the lines. Parehas dapat. Okay, so ang tamang sagot ay letter C. Okay, so kung naghahanap kayo ng magandang UPCAT reviewer or College Entrance Test reviewer, ito po yung may re-recommend ko sa inyo. Nandyan sa link, nakatag dito sa video na ito sa YouTube. So ayan, i-click nyo lang po yan para mabili nyo ito. Maganda po itong mga reviewer na ito. Okay? So number 46, points on the graph of y equals 6x plus 8 are not included in the graph of which of the following inequalities. So ito, madali lang itong part na to kasi titingnan lang natin yung inequality symbol dito. So points on the graph of y equals 6x plus 8 are not included. Pag sinabing not included sa graph, ang titingnan lang natin dito yung equal sign, yung inequality symbol. Kapag hindi included, kailangan yung symbol natin dito walang equal sign. Kung mapapansin natin, letter B, letter C at letter D, meron siyang equal, less than or equal, greater than or equal. Yung letter A, less than lang. So tapos yung y equals 6x plus 8, di ba pag nilipat natin yung 6 sa kabila, magiging na siyang y minus 6x is equal to 8. So malinaw, itong point na ito, hindi kasama dito sa graph ng letter A. Kasi less than lang ito or greater than lang. Greater than lang, so ibig sabihin yung mismong line hindi kasama. Kumbaga kapag ginrap natin yan, ang graph kasi ng inequality, region siya. Tapos kapag greater than lang, ibig sabihin niya na, example, ito yung graph natin, hindi ito yung eksaktong graph, example ko lang. Kung ito yung graph, yung boundary natin dahil greater than ito, halimbawa ito yung region niya, hindi kasama itong boundary natin. Kaya broken line yan. Kasi nga wala yung less than, wala yung equal sign pala. Pag kasama yung equal sign, ibig sabihin kasama yung boundary. So therefore, malinaw dyan, ang letter A ang magiging sagot dito kasi yung letter A lang ang walang equal sign. Tapos same siya nito, y equals 6x plus 8. Pag nilipat sa kabila yung 6x, magiging na siyang y minus 6x. So ito yung pinagkaiba niya, greater than, ito namang isa, equals. Okay? So ibig sabihin, hindi kasama yung points dito sa equals. Okay? So letter A ang tamang sagot. So number 47, which of the following points is not on the graph
of the equation y equals absolute value of x plus 1 minus 1. So pwedeng i-graph ito pero pwede na rin hindi. I-substitute lang natin directly. So hinahanap natin not on the graph of the equation. Okay, so i-substitute lang natin origin, ibig sabihin x equals 0, y equals 0. So ipalit lang natin dito sa x and y. So magiging siyang 0 is equal to absolute value of 0 plus 1 minus 1. So 0 is equal to 0 plus 1, we have absolute value of 1 minus 1. So ang absolute value ng 1 ay 1 minus 1. So therefore 0 is equal to 0. So check ito. Ibig sabihin yung origin nandito siya, nasa point na to. And then negative 1, palitan natin ng negative 1 parehas. Negative 1 equals absolute value of negative 1 plus 1 minus 1. So negative 1 equals negative 1 plus 1. So 0 na ito. Absolute value of 0 is still 0 pa rin. So 0 minus 1, negative 1 equals negative 1. O, check pa rin. So next, so check ito ang hinahanap natin, yung not. So 1, 1 naman, kapag sinubstitute ang 1, 1, ipalit sa y at x. So we have 1 equals absolute value of 1 plus 1 minus 1. Magiging siyang 1 equals absolute value of 1 plus 1, that is absolute value of 2. Minus 1, and then 1 equals absolute value of 2, 2 pa rin. So 2 minus 1 is 1. Okay, check pa rin. So therefore, letter D na yung tamang sagot dito. Pag sinubstitute natin yung 1, 0, ito yung x, yung 1, ang y ay 0. So yung y ay 0, so we have 0 is equal to, ang x natin ay 1, so we have 1 plus 1 minus 1. So 0 is not equal to 1 plus 1, that is 2. Absolute value of 2 is still 2. Minus 1, 0 is not equal to 2 minus 1, 1. So therefore, letter D, yung not on the graph. Number 48, find the maximum value of z equals 2x minus y given these constraints. X is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, x plus y is less than or equal to 3. Para malaman natin yung maximum value, kailangan mabuo natin dito yung polygon natin, tapos yung mga vertices ang magiging possible na maximum point natin. So pag ginrap natin ito, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, ibig sabihin lang yan ay quadrant 1. Quadrant 1 lang yan. So yung mga points na nasa quadrant 1. Greater than 0 kasi, tsaka greater than 0 yung x at y. Tapos i-graph natin itong x plus y is less than or equal to 3. Ibig sabihin lang nito, when x is 0, y is equal to, when x is 0, magiging y is equal to 3. When y is 0 naman, kapag nilit natin ang y ay 0, magiging x is equal to 3. At so ito yung boundary nila. 1, 2, 3, and then 1, 2, 3. Greater than or equal, no? So therefore, ito yung point natin. Ayan. So tapos, ang hinahanap natin dito, yung region natin na hinahanap, itong part na ito. Tapos mangyayari yung maximum value dito sa mga vertices natin. Isa, ito yung point na 0,3. Itong point 0,0, pero malabo yung 0,0. Pwede itong isa ay 3,0. So alin dyan yung maximum value? Find the maximum value of z is equal to 2x minus y given this constraint. I-substitute lang natin itong 0,3, 3,0, at ito, tanggal na itong 0,0 kasi pag sinubstitute dito, z equals 0 lang yan. Hinahanap natin yung maximum value ng z. Okay? So kasi kapag x ay 0, y ay 0, edi z equals 0. Hindi yun maximum. So i-substitute natin itong 0,3. So yung 0,3, ayan, substitute natin, ito yung 0,3 muna, tapos dito naman sa baba, 3,0. Ito yung x, ito yung y. So therefore, we have 2. Ang value ng x ay 0 minus the value of y is 3. O negative ito. So 0 minus 3 equals negative 3. O mali ito kasi negative. Hinahanap natin positive dapat kasi maximum value, no? Tsaka wala sa choices yung negative 3. So i-try natin yung 3,0, magiging itong 2. Ang value, ito yung x, 3. So 2 times 3 minus the value of y, magiging 0. So ito yung magiging sagot. 2 times 3 is 6 minus 0. So ang maximum value ng z ay equal sa 6. So letter D ang tamang sagot. Yan yung maximum value. So number 49, assume that f is a linear function. If f of 4 equals 10 and f of 7 equals 24, find f of 100. Okay, so pwedeng gamitan lang natin ito ng slope formula. Kasi sabi, linear function ito no? Ang ibig sabihin lang nito, pwede tayong magkaroon na ilagay natin nga sa table. Table lang yan, x and y. Ang x, yung value nito,
So pwede tayong mag-table dito. May 3 points tayo dito. Ito yung first pair natin. F of 4, ibig sabihin yan, yung x ay 4. And then itong 10, yan yung y. Okay? Tapos f of 7 equals 24. Ibig sabihin, ang 7, ito yung x, 7. Ang y magiging 24. Tapos, find f of 100. So, ibig sabihin, yung x ay 100. Ano ang value nitong y? Then, isubstitute lang natin sa formula ng slope. Kasi ang line equal ang slope niyan kahit anong points ang kuhanin natin. So gamitin lang natin, dalawang slope formula ang gagamitin natin dito. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So dalawang slope ang gagamitin natin. Pag-pairen lang natin. Ito muna yung gagamitin natin, itong dalawa. Okay? X. Ito yung magiging ang gagawin kong y sub 2 yung mas malaki. Ang gagawin kong y sub 2 itong 24. Ang y sub 1, itong 10. Sa substitute natin, y sub 2, 24, minus y sub 1, itong 10. Okay? Over x sub 2, itong mas malaki, 7, para wala ng negative sign, minus x sub 1, yung 4. Then sa kabila naman, ito naman ang pagpapartnerin natin, yung may y naman. Pwede nating i-pair itong 100 at y. Pwede dito sa 7 and 24, pwede rin dito sa 4 and 10. Para mas maliit, dito ko na lang sa 4 and 10 isa-substitute. Okay? So ito yung mga subscript na 2, ito yung subscript na 1. So therefore, ang m natin dito, same yan na parehas m yan. Y sub 2 ay y minus ang y sub 1 natin 10. So y minus 10. And then x sub 2 natin ay 100 minus x sub 1 is 4. Then equate natin itong dalawa. Pwede simplify muna natin ito. 24 minus 10, that is 14 over 7 minus 4, that is equal to 3. Then equate na natin dito. Okay? Equate na natin dito kasi parehas naman yan. Parehas yung m, parehas m. So equate natin dito tapos i-cross multiply natin. Y minus 10 over 100 minus 4 and then cross multiply. Ilalagay ko na sa left side yung may y. So 3 times y minus 10, parenthesis lang natin, y minus 10 is equal to 14 times 100 minus 4. So ito pala pwede nang subtract na natin, no? 100 minus 4, that is equal to 96. O gawin na lang natin ito 96. Okay? So 100 times 96. Tapos para wag lumaki, divide na natin sa 3 parehas. Divide na natin both sides by 3 para y minus 10 na lang ito. Tapos ito 96 tsaka 3 i-divide na natin. 96 divided by 3, that is 32. Ayan, para maliit-liit na yung i-multiply natin. So i-multiply natin 14 times 32. O manual lang 32 times 14, 4 times 2, 8, 4 times 3, we have 12. 1 times 32 is still 32. So, add 8, 4, 4. So therefore, we have 4, 4, 8. Last step, kailangan isolate yung y. So add 10 to both sides at makukuha na natin yung sagot natin. Ang value ng y ay equal sa 448 plus 10. The answer is 458. Letter D ang tamang sagot. 458 ang value ng f of 100. Okay? Last number 50. Find all the real roots of the equation 4x cubed minus 256 equals 0. So hinahanap natin yung real roots lang. Yung imaginary hindi na natin kailangan. So find all the real roots. So x cubed, ibig sabihin 3 yung roots niyan. At most, 3. Pinakamadami na yung 3 dito. So, pwede natin paliitin ito, no? Kasi divisible sa 4 parehas. Divide natin both sides by 4 para lumiit. So, magiging na lang siyang x cubed minus 256 divided by 4. O, i-manual natin. 256 divided by 4. So, this is 6. 6 times 4, we have 24. Subtract, we have 1. Bring down 6. 16 divided by 4 is 4. 4 times 4 is 16. Okay, so therefore, 256 divided by 4, 64 na lang siya, equals 0. Okay? So tapos ngayon, para isolve natin yung x, gamitin natin yung formula ng difference of two cubes. May factor ito, a cube minus b cube. Ang factor niyan ay a minus b. Ito lang yan, a minus b. Tanggalin natin yung exponent na parehas 3. Tapos yung second factor niyan ay a squared plus product nito, ab. A squared plus AB plus ito namang B squared. O, yan yung factor natin. So, ibig sabihin, pag finactor ito, itong 64, pwedeng isulat ang 64 as 4 cube. 4 times 4 times 4, 64 yan, equals 0. So, pag finactor natin,
gamit itong formula, so meron tayong a minus b, tanggalin lang yung cube. So meron tayong x minus 4 times square natin itong x squared, plus ab, product nito, so we have 4x, and then plus square na itong 4. 4 squared. So 4 squared, that is 16. So diretso na natin 16 equals 0. So ang hinahanap natin, real roots. So ito yung real roots natin. Equate each factor to 0. X minus 4 equals 0. Itong kabila, x squared plus 4x plus 16 equals 0. Pag sinolve natin yung x dito, add 4 to both sides. Add 4 to both sides. So therefore, x is equal to, cancel na ito, x is equal to 4. Ito yung real roots. Itong isa, imaginary ang lalabas dito. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. So paano naging imaginary? Di ba meron tayo? Kunin natin yung ABC. ABC ang coefficient ng A, coefficient ng x squared, wala. So ibig sabihin 1. B, coefficient of x, we have positive 4. C is the constant, positive 16. Para maging imaginary yan, mapatunayan natin na imaginary, kunin natin yung determinants. Determinants, yung b squared minus 4ac. Pag naging negative yan, ibig sabihin imaginary. So i-substitute natin ang b ay 4. So we have 4 squared minus 4. Ang value ng a ay 1. So we have 1. Ang value ng c ay 16. Ayun, malinaw, imaginary. 4 squared is 16. Minus 4 times 16, 64. So 16 minus 64, ano yung magiging sagot dyan? 64 minus 16, so this is 14 minus 6, we have 8. And then 5 minus minus 1, 4. So tama, no? Negative 48. So ano to, imaginary ito kasi negative. Negative yung b squared minus 4ac. Pag sinubstitute natin sa quadratic formula, negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Di ba magkakaroon tayo ng imaginary kasi square root of negative 48. So imaginary ito. So therefore, ang tamang sagot lang ay x equals 4. And then wala naman sa choices itong x squared plus 4x minus 16 kaya plus 16 kaya automatic letter D na yung tamang sagot dito. Okay, so that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question, ay mag-comment lang kayo sa video na to or i-message nyo sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review para sa UPCAT or any college entrance test. Bye-bye and God bless.